Ang salita ng Diyos sa aklat ng Isayas, ika-44 na kabanata. Hinamag ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng sidar, insena at sipres. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang ribulto para sambahin. Ang isang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-ihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito, "Salamat at hindi na ako giniginaw." Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto, "Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos." Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang ribulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang naligaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Ito ang salita ng ating Diyos. Huwag nating sambahin o paglingkuran ang mga ribultong walang buhay. Sila'y mga patay na gawa ng dyablo. Kaya talikuran natin, matakot tayo sa Diyos na lumikha sa atin.